may pangarap na tumutubo. Sa bawat ani, sa bawat huli may pamilyang umaasa sa bukas na sigurado. Kapag ang gobyerno at bayan ay nagkaisa, mas lalakas ang kabuhayan sa bawat komunidad. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Hindi lang produkto ang hatid nila, kundi pag-asa sa hapag ng masa. Sa tamang proseso at tamang daan, mas maraming buhay ang aangat sa kanayunan. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Sa bawat ani, sa bawat huli may kinabukasan ating binubuo. Sagip-saka, sagip-saka, tungo sa kaunlaran. Sagip-saka, sagip-saka, para sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. At inklusibong bansa. Mula sa lupa, mula sa dagat, may pangarap na tumutubo. Sa bawat ani, sa bawat huli may pamilyang umaasa sa bukas na sigurado. Kapag ang gobyerno at bayan ay nagkaisa, mas lalakas ang kabuhayan sa bawat komunidad. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Hindi lang produkto ang hatid nila, kundi pag-asa sa hapag ng masa. Sa tamang proseso at
tamang daan, mas maraming buhay ang aangat sa kanayunan. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Sa bawat ani, sa bawat huli, may kinabukasan ating binubuo. Sagip-saka, sagip-saka, tungo sa kaunlaran. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. At inklusibong bansa. Mula sa lupa, mula sa dagat, may pangarap na tumutubo. Sa bawat ani, sa bawat huli, may pamilyang umaasa sa bukas na sigurado. Pag ang gobyerno at bayan ay nagkaisa, mas lalakas ang kabuhayan sa bawat komunidad. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Hindi lang produkto ang hatid nila, kundi pag-asa sa hapag ng masa. Sa tamang proseso at tamang daan, mas maraming buhay ang aangat sa kanayunan. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Sa bawat Magandang hapon mga ka-agri. Again, welcome sa ikatatlong episode ng Itanong Mo Kay Attorney, isang public service program na Department of Agriculture at Government Procurement Policy Board Technical Support Office kung saan sasagutin natin ang inyong mga tanong tungkol sa sagip-saka, government procurement at market opportunities para sa ating mga magsasaka at mangingisda.
Maraming salamat mga kaagri sa mga nanood at tumutok nitong nakaraang Martes kung saan pinag-usapan natin ang Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System o ang FEDIS. Sana po ay nasagot namin ang inyong mga tanong at mas naging malinaw kung paano makilahok ang ating mga farmers or kung paano sila makikilahok kasama po ang ating mga fisherfolk sa mga procurement opportunities ng pamahalaan. At ngayong hapon naman po, mayroon na naman tayong pagkakataon na sagutin ang inyong mga katanungan. Alam mo ba to, Attorney Luke? Anong buwis ang Anong buwis ang babayaran? Tapos kailangan ba natin ng resibo? May sagot na si Attorney Dom dyan. May tax exemption ba ang mga magsasaka at mangingisda? Mga tanong na madalas nating marinig at siguradong mahalagang malaman ng bawat supplier ng gobyerno. Kaya kung kayo ay farmer, fisherfolk, kooperatiba, asosasyon o bahagi ng isang farmers organization na nais magbenta ng produkto sa pamahalaan, huwag kayong aalis dahil tatalakayin natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga usaping may kaugnayan sa buwis at sa mga benepisyong maaaring makuha sa ilalim ng Sagip-Saka Act. Okay, at syempre, hindi magiging kompleto ang ating talakayan ngayong araw na to kung walang ating mga kasama at katuwang sa pagsusulong ng Sagip-Saka program. Kasama din natin, of course, ASEC, Attorney Joycel Panlilio, Assistant Secretary for Sagip-Saka, at si, of course, Attorney Shan Tanaka Montefrio, GPPB, recognized trainer mula sa GPPB, TSO, at syempre ang ating resident hunk ng DA, Attorney Domingo Abunda, Market Specialist at Head ng National Sagip-Saka Team. Also, birthday niya last week. So, until ngayon, wala pa rin yung ating burger. At naniningil na kami. Of course, this is a special day because yesterday pala, birthday ni Attorney Shan. So, Attorney Shan, belated happy birthday. Salamat. Magandang hapon mga kaagri. Ayun, magandang hapon mga ka-agri. So, kaya naman ihanda na ang inyong mga tanong at makisali sa ating talakayan dahil sisikapin nating sagutin ang inyong mga katanungan at bigyan kayo ng impormasyong makakatulong sa inyong paglahok sa mga oportunidad na hatid ng Sagip-Saka program. At syempre, huwag natin kalimutan mag-heart, react at i-share ang ating Facebook Live para mas malawak ang maabot ng ating itanong mo kay Attorney Sagip-Saka Q&A Live. Mga kaagri, alam ba ninyo, ang ating Sagip-Saka Act ay hindi lamang nagbibigay ng oportunidad para makapagbenta sa pamahalaan ng ating mga magsasaka at mangingisda? Dahil sa ilalim po ng Sagip-Saka Act na isinulong po at inakda ni Senator Kiko Pangilinan, may nakaloob din pong mga tax incentives at exemptions upang mas mapalaki ang kita ng ating mga producer. Meron po dito ang Section 12 ng Sagip-Saka, may tatlong mahahalagang benepisyo. Una po dito, yung mga donations o regalo na tinatawag ng real at personal property ay hindi po yan pinapatawan ng donor's tax. Of course, meron pong mga kondisyon at mga dapat pong i-comply na documents para po hindi po tayo magbayad ng donor's tax o yung donor po mismo. Pangalawa naman po, ang mga lokal na pamahalaan ay magbibigay or hindi po kayo sisingilin ng real property tax o amilyar para po sa mga kwalipikadong struktura, gusali at bodega na aktual po natin ginagamit sa pag-iimbak ng farm inputs at farm outputs. Basta't hindi po lalagpas sa 3 milyon ang assessed value ng property po na aking nabanggit. Kaya mga ka-agri, kung kayo po ay may mga struktura, gusali at bodega na ginagamit sa pag-iimbak ng mga gamit sa produksyon at mga produktong agricultural o mga farm inputs at outputs, ito po ay exempt sa pagbabayad ng amilyar. Ngayon, baka po may nagtatanong sa inyo, pwede na bang ma-exempt sa amilyar ang mga kwalipikadong struktura, gusali at bodega sa ngayon? Abangan lang po natin yung Joint Memorandum Circular sa pagitan po ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Department of Agriculture na nakatakda na pong pirmahan ng mga kalihim ng dalawang ahensya. Kaya sa susunod na bayaran ng amilyar, inaasahan na po natin o
asahan na po ninyo na effective na po itong exemption at tayo po ay ang ating pong mga magsasaka o mangingisda o yung mga ka-agri po natin na gumagamit po ng mga gusali or structure for farm inputs and outputs ay maari na po tayong magpunta sa ating mga munisipyo para po mag-apply ng exemption po sa amilyar. At abangan po ninyo sa aming FB page at sa website po ng Sagip-Saka. Yan po ang https://sagipsaka.ta.gov.ph ang kopya po ng permadong circular para po sa exemption sa amilyar. At pangatlo po, ito po mahalaga rin, maaari pong ma-exempt sa income tax ang kita ng isang kwalipikadong farmer o fisher folk enterprise kung ito naman po ay rehistrado bilang Barangay Micro Business Enterprise o BMBE. So marami po tayong tax exemption or exemption din po sa pagbabayad ng amilyar. So Attorney Luke, malaking bagay po ito para sa ating mga ka-agri dahil hindi lamang po merkado ang binibigay ng batas, kundi gusto rin po nitong magbigay ng mga insentibo para po mapalaki o mas mapalaki ang kanilang kita. So there you have it, mga ka-agri. So tama ka dyan. Kailan ko Oo, ang haba ng speech mo eh. Oo. Ramdam na ramdam ko eh. Ramdam ko rin. At ating mga ka-agri, naramdaman din na tagos sa puso. Aray ko. Aray ko, wait lang. Okay. Okay, tama ka dyan, Attorney Joycel. At para mas malinaw natin, of course, maintindihan ang usapin na may kinalaman sa buwis, tax incentive at tax exemption, oras na upang makilala ang ating espesyal na panauhin at tutulong sa atin sa pag-unawa ng usapin na kinalaman sa buwis at mga benepisyong maaring makuha ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ang ating panauhin was admitted as a member of the bar in 2022. Isa siya sa mga abogado na nagsisilbi sa National Office of the Bureau of Internal Revenue o BIR under the Legal and Legislative Division. Siya po ay tumatayong kinatawa ng BIR bilang resource person sa Kongreso at siya, of course, ang nasa likod ng mga ruling, opinion at issuance kaugnay sa tax code. Kaya mga ka-agri, let us welcome this very special guest. Makakasama po natin ngayon si Attorney Edgar Alan Reyes II, the Legal and Legislative Division ng BIR National Office. Let's all give him a warm hand of good afternoon, Attorney. Good afternoon, magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa oportunidad na makapagbigay ng impormasyon sa ating mga magkasaka at mangingisda. Ang bilis. Anong information ibibigay mo, Attorney? Basically, ipapaliwanag po natin kung ano yung napapaloob sa ating pong Revenue Regulations 19-2021 regarding sa tax exemption ng ating mga fisher folks and farmers enterprise. Tsaka po yung ating pong exemption sa invoices, yung Revenue Regulations 12-2023. Okay, Attorney Reyes, na banggit ko kanina sa mahabang sinabi ko, isa doon sa banggit ko yung donor's tax exemption. Kung meron bang nais mag-donate ng lupa o kagamitan, cold storage facility, sasakyan o kung ano mang ari-arian para makatulong sa ating mga magsasaka at mangingisda, ano ba yung benepisyo sa ilalim ng Sagip-Saka Act? Siyempre, binanggit ko, no, donor's tax yun. So, pwede mo bang expound pa ito? Sa ilalim ng Section 12 ng Sagip-Saka Act, ang mga kwalipikadong donasyon ng real at personal property ay maaaring ma-exempt sa donor's tax. Ibig sabihin po nito, hindi mapapatawan ng donor's tax na 6% ayon sa tax code. Ang donor's tax exemption po ay napapailalim po sa kondisyon, kumbaga po ang inyo pong entitlement or pagkakaroon ng donor's tax exemption ay nakabase sa kondisyon na nasa ilalim ng Revenue Regulations 19-2021. Una po, dapat po ang donee ay isa pong accredited farmers and fisher folk enterprise na certified ng Department of Agriculture. Pangalawa po, dapat po kasama to sa proponent groups ng beneficiaries ng Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Program. Kung ano-ano po ito, maaari po kayong sumangguni sa IRR po ng Sagip-Saka Act. At ito po ay nasa Section 5 po ng Circular Number 8 Series of 2020 ng Department of Agriculture. Pangatlo po,
And yung donation po dapat po ay for the accomplishment ng Fisher Fork and Enterprise Development Program na consistent sa objectives at ng enterprise na ito. And syempre po, ito pong donors tax exemption po ay hindi po to automatic. Kailangan po ninyo pong mag-apply ng ruling po mula sa Legal Legislative Division ng Bureau of Internal Revenue. Nasa Revenue Memorandum, nasa Revenue Regulations 19-2021 po, na kailangan po ninyo pong magpasa po ng application na base po dun sa Revenue Memorandum Order Number 9-2014, kalaki po ang mga sumusunod na requirements. Una po, yung certification po na dapat nagaling po sa Department of Agriculture na ang donee po ay accredited Fisher Fork and Farmer Enterprise. Pangalawa po, dapat may certification from Department of Agriculture Program Management Committee na ang donee po ay among the proponent groups. Gaya po ng sinabi ko po, ito po ay nasa Section 5 ng Circular Number 8 Series of 2019 ng Department of Agriculture. At syempre po, kailangan po ng tax identification number ng donor at donee. At kailangan po syempre ng deed of donation. At kung ito po ay real property, dapat po meron pong dapat tax declaration. And kung personal property po, kailangan po merong certificate of proof of receipt ng personal property. Ito rin po, yung mga donation po sa mga nag-donate po, pwede rin po siyang deductible basta po sumunod po dun sa alituntunin ng Section 34H ng Tax Code. Ayun. So ito po yung malaking tulong sa maraming resources at maaari pong maging direktang benepisyo nito sa ating pong mga Fisher Forks and Farmer Enterprise. So, ibig sabihin po nito, mas mahihikayat na natin yung ating mga private sector na tumulong o magbigay ng assistance o kasama nga yung mga facilities din na real properties pwede rin para sa ating mga farmers and fisher folk para mas lalo pong maging maganda yung kanilang pagninegosyo dahil gusto nga natin silang maging negosyo. Tama po yan. Dahil po may donor's tax exemption at pwede siya maging deductible, may hikayat po natin yung mga nasa pribadong sektor na magbigay para sa benepisyo ng Fisher Fork and Farmer Enterprises. Tanong lang po, attorney, no? Kung first-time supplier po sa gobyerno ang isang magsasaka o mangingisda, no? Ano yung una niyang dapat asikasuhin? Una po, kailangan po siyempre ng kanyang mag-register po siya sa Bureau of Internal Revenue. Dahil po, requirement po ng batas natin, yung Section 236 po ng Tax Code, na dapat po bago magnegosyo po, kailangan po meron kayong taxpayer identification number. At the same time po, base din po sa EO number, Executive Order number 98, Series of 1999 po. Kailangan po, lahat ng mga taong nakikipag-transact sa gobyerno ay merong taxpayer identification number. Attorney Reyes, question po. Of course, maraming rin po nagtatanong. Pag-usapan naman natin ng income tax exemption. So paano ito ma-avail ng ating mga farmers and fisher folk enterprise? So ito yung attorney yung income tax exemption sa ilalim ng Section 12 ng Sagip-Saka Act yung nabanggit ko rin kanina. For income tax exemption, kailangan lang pong sumunod po doon sa regulasyon po ng BR Revenue Regulations 19-21. Ang nakalagay po doon, kailangan po ang mga farmer and fisher folk enterprises po ay dapat rehistrado as barangay micro business enterprises po para po sila ay ma-exempt sa income tax. Ito po, kailangan po nilang kumuha ng certificate of authority na maaari po nilang makuha mula sa mga iba't ibang Department of Trade Industry Negosyo Center. Ito po, isa sa mga pangunahing kwalifikasyon po, kailangan po hindi lumampas ng 3 million ang kanilang kabuuang assets ng negosyo. Hindi kasama po ang kinakatayuan ng planta o ng building po ng mga fisher folk and farmer enterprise po. Related po dun sa tanong, follow-up question. Required po ba na kumuha ng tax clearance ang ating mga magsasaka at mangingisda para mabayaran sila? Kasi nung meron kaming ginawang orientation sa isang probinsya, tinanong po ito na nire-require po ng LGU ng tax clearance yung magsasaka bago sila mabayaran. So required po ba ito?
Ito po ay binigyang linaw na sa Revenue Memorandum Circular number 20-2025 na ang tax clearance for final settlement of government contracts ay kailangan na lamang po dun sa procurement of goods, consulting services and infrastructure projects na dumaan po sa public bidding. So yung other means po, yung sa small value and negotiated procurement, hindi na po siya covered kasi ito po ay required na lang dun sa mga nag-undergo ng public bidding process. Thank you po, Attorney. Attorney. So, ang ibig sabihin, since dito sa GIPSACA, negotiated procurement ang mode, negotiated procurement sa GIPSACA, so it follows, hindi siya competitive bidding. So, hindi kailangan mag-require ng ating gobyerno o ng procuring entity ng tax clearance, no? Like, tama, no? So, para po doon sa ating mga procuring entity na kasama po natin ngayon or mapapanood po yung aming replay, hindi po kailangan ng tax clearance bago po ninyo bayaran yung ating mga supplier na magsasaka at mangingisda dahil hindi naman po ito competitive bidding. So, iyon po, malinaw po tayo doon. So, yung mga nakikinig naman po nating supplier, pwede nyo pong sabihin po sa kanila yung aming pong usapan dito at yung naging basis po na nabanggit po ng ating kasama from the Bureau of Internal Revenue. So, ngayon naman po, ang tanong naman po is about yung sa tax naman, kung kooperatiba naman ang pag-uusapan natin, ano naman po yung tax treatment sa kanila? Para po sa mga kooperatiba, ang kanila pong tax exemption ay depende po kung ano pong klaseng yung mga transaksyon po nila. Una po, kung sila po ay mga nakikipagtransak sa kanilang mga miyembro lamang, ito po ay wala pong tax. Kahit ano pong klaseng tax, wala po silang tax. Pangalawa po, kung sila po ay nakikipagtransaksyon sa miyembro at hindi miyembro, ito po ay nakadepende sa tinatawag nating level ng kanilang ARUNS. Ito po yung accumulated reserves or undivided net savings. Masyado pong English, so, gawin na lang po natin simple po. Yung ating pong accumulated, yung undivided net savings po, ito po yung natitira po matapos po ibawas yung ating pong operating expenses. Yung pong accumulated reserves po, ito po itinatabi 50% po for the first 5 years and 10% for the succeeding years para po ma-ensure na mayroon pong pondo na matatakbuhan yung mga kooperatiba para po masigurado yung stability ng cooperative. Yun po yung accumulated reserves and undivided net savings po. Ayun po. I-explain ko na lang po sa Tagalog kasi since yung ibig sabihin po nun, mahirap po siyang bigyan ng eksaktong kataga. So yun po yung layman's terms po ng accumulated reserves and undivided net savings. So kung hindi po lalampas sa 10 milyon yung level po ng ARUNS po siya for short, accumulated reserves and undivided net savings, hindi po lalagpas ng 10 milyon, yung transaction po with sa members at non-members po, ito ay exempt. Pero kung ito po ay lagpas ng 10 milyon po, ang exempted lamang po ay yung transaction na kasama na sa mga miyembro po, yun po exemption. Yung pong transactions o transaction with non-members, ito po ay subject to applicable taxes na po. So thank you very much, Attorney Reyes. So marahil, ang tanong, oo nga yung English script kasi napunta kay Attorney Reyes, kaya nagtatampo ako kay isa dyan eh. Anyway, so marahil ang tanong ng mga karamihan, kapag nagbenta mo yung sarili mo, nabenta ka. Magbebenta pala. Pag nagbenta ba ako sa gobyerno, automatic ba may income tax na agad, Attorney Reyes? Kung nagbenta po kayo sa gobyerno, siyempre po kung kayo po ay individual, ito po yung nakabase sa Section 24 ng tax code po. Kung kayo po individual, kung ang inyo pong kita ay hindi lalagpas ng 250,000 pesos, ito po ay 0% po ang tax rate. Kung kayo po ay hindi naman individual, 25% po ang inyo pong taxable income base po sa kinita ninyo sa loob at labas ng bansa po. So, gaya po ng sinabi ko kanina po, kung cooperatives naman po, ito po ay nakadepende sa transaksyon, kung kayo po ay nakikipag-transact sa members and non-members at sa level po ng ating accumulated reserves or undivided net savings. Kung ang enterprise naman po or ang Fisher, Fork and Farmer enterprise ay BMP registered,
wala po itong income tax sa kita nila sa kanilang operasyon. So attorney, kanina pinag-uusapan natin itong Certificate of Authority. Yung tinanong ko sa'yo kanina, papaano yung procuring entity? Kasi di ba, lagi silang nag-withhold ng tax. So pagka ako ay mayroong BMBE, may Certificate of Authority, kailangan ba nilang mag-withhold ba sila dapat ng tax o dapat hindi ako ma-withholdan ng tax dahil tax exempt ako? Kasi 'di ba, nag-withhold ka ng tax pag taxable yung transaction. Since wala naman exempt na ako, 'di ba? So paano 'yun? Dapat yung procuring entity natin hindi na siya mag-withhold, 'di ba? Sagot ka, attorney. Hello. Hello. Hindi, yung ano po kasi, kung sa income tax po, para hindi siya ma-withhold po, kailangan po magbigay ng proof of certificate of authority dun sa procuring entity para may basehan naman po siya na hindi siya mag-withhold. Kasi So, attorney, Opo. kung ako yung supplier, papakita ko lang sa pamahalaan o kung kanino ako nagbebenta yung certificate of authority ko na ako ay income tax exempt kasi nga BMBE ako. Yun lang. Opo, No? yun po, ibibigay niyo po para later on naman po pag na-audit siya, meron siyang proof na kanyang basehan kung bakit hindi siya nag-withhold. Okay. So, ang nabanggit kanina, so mga ka-agree, nabanggit kanina ni Attorney Alan or Attorney Alan Reyes na kapag meron kayong BMBE, i-issue kayo ng Certificate of Authority, di kayo magbabayad ng income tax kasi yun nasasaad siya sa Section 12 ng Sagip-Saka Act. So, papaano ba magkaroon noon? Kailangan po yung inyong assets ay hindi lalagpas ng 3 million pesos pero hindi po kasama sa kwentahan yung lupa kung nasaan yung inyong office or kung saan kayo nagpa-process. Hindi kasama yung value ng lupa. So, malaking tulong na hindi kayo magbabayad ng income tax. So, inaanyayahan na hawa ko kay Attorney Luke, pag Tagalog, inaanyayahan namin kayo or we are inviting you na kung kayo po ay kwalipikado na maging BMBE, ay mag-register na po kayo sa inyong pinakamalapit na DTI Negosyo Center. Lahat po ng munisipyo meron pong DTI Negosyo Center. So ayan, nabanggit na po namin. So wag na po tayong maghintay bukas. Pwede na po kayong magsimulang mag-apply sa inyong mga munisipyo. So kanina rin po may gusto pong itanong si Attorney Shan eh. So ayan. Yeah, attorney, ito nga din, madalas namin ito yung tanong na to, ang isa sa pinakamadalas na tinatanong sa amin, wala kaming resibo. So, hindi ba kami makakapag-supply sa gobyerno kung walang resibo yung mga ating magsasaka at mangingisda? Under po sa atin pong yung sa Revenue Regulations 12-2023 po, ang mga magkasaka po at mangingisda na or lahat po ng may nagbebenta ng agricultural products po ay exempted po sa pagbibigay ng resibo po. So as long as po yung inyo pong kita sa isang taon ay hindi lalagpas ng 1 milyong piso. Ito po ay alinsunod sa Section 4 ng Revenue Regulations 12-2023. Ngunit po, hindi po basta lang kayo po exempted sa mag-resibo po, ito po ay may kaukulan din pong responsibilidad. Nire-require din po ng regulations na kayo po ay magkaroon ng simplified sales book na kasama mga sumusunod na impormasyon. Yung date of transaction po, description of goods sold, rendered, registered name, registered address, and tax identification number of the purchaser if engaged in business, amount of sales, at kung meron po kayong withheld na tax, at syempre po yung pinaka-net amount received po. Ito pong ating pong simplified sales book po, kailangan din po itong iparegister sa Bureau of Internal Revenue. Pero po ito, hindi nyo po kailangan bumili ng accounting book. Kailangan po, okay lang po yung may kahit po simpleng notebook, pwede nyo pong gamitin as simplified sales book po. Siyempre po, kailangan nyo din po kung wala pong resibo, ano naman po ang proof nung bumili. So ang kailangan po nung bumili, kailangan po niyang mag-execute po ng BIR Form 2304 o yung tinatawag po nating Certificate of Income Payment not subject to withholding tax. Ito po yung mga 300,000 pababa. Pag more than 300,000 po, BIR Form 2307 or Certificate of Income Tax, Creditable Income Tax Withheld po. So 2 copies po, kailangan niyo po mag-produce nun kasama ang impormasyon tungkol sa transaction date, registered name, address, TIN,
ng buyer po at ng seller. So ito po, ginawa po ito ng Bureau of Internal Revenue po, alinsunod po sa ease of doing business law po na kailangan po para mabawasan ang compliance burden ng ating pong mga maliliit na producer. Attorney, ulitin ko. Kasi, nung meron din kasi akong negosyo before, so pagka may mga books yan, di ba? Yung columnar, iba-ibang klaseng columnar, pero sa tingin ko pare-pareho lang ang itsura nila, kahit marami sila. Tapos tatatakan, dadalhin sa BIR. Pero ngayon, pwede yung notebook ng anak ko na grade 1, ganyan. Pwede ba naming gamitin yon? Yung wala pang sulat. Opo, pwede po, kahit po simpleng notebook lang po, basta po yung mga information na required under revenue regulations, ilalagay po natin doon. At syempre po, ipaparehistro nyo po sa Bureau of Internal Revenue notebook nyo. Hindi nyo na po kailangan bumili ng mga columnar notebook na usually pong nire-require kapag kayo po ay nag-register ng inyong business o ng inyong profession po. Meron pa rin po akong, parang ako lang nagtatanong, no? Kasi, question, yung nabanggit mo kanina mga ang daming forms, 2306, tama ba? O 2304. 2304, dalawa yan, 2307. Yung form na yon, available siya online? Pwede ba namin siyang i-download? O dapat si government na ang meron noon tapos papapirma na lang sa ating supplier na mga magsasaka at mangingisda? Yung mga bumili po mula sa magkasaka po at mangingisda, pwede po nilang i-download yung sa BIR po. That's the government. Bumili. Opo, applicable naman po for the government po yun. Basta sino pong purchaser, regardless po kung private entity siya or government entity, yung 2304 po and 2307 po, makikita naman po yan sa atin pong website. And meron din naman po itong nakahanda doon sa atin pong revenue district offices. Kung gusto niyo po pumunta doon at kumuha ng mga forms na ito. Sige, si Attorney Dom kasi kanina pa niya gustong gumanon sa mic. Oo nga eh. Sige, ikaw na. Kasi ito po tungkol sa sagot mo po kanina. No? So, ibig sabihin po ba nito ay pwede silang hindi rehistrado sa BIR? Kasi ang alam po ng karamihan, no, na lahat ng mga nagnenegosyo kailangan talagang magrehistro sa BIR at magkaroon po ng TIN or yung tax identification number. So, ayun po. Actually po yung sa batas po natin, hindi po kasi siya nag-provide na exemption sa Section 236. So wala rin po siyang binigay na distinction o yung hindi po siya nagbigay ng pagkakaiba ng trato. Basta lahat po ng negosyo po, bago po kayo magsimula ng transaksyon ninyo, kailangan po ninyong magrehistro sa Bureau of Internal Revenue po. Para kumuha po ng TIN or Taxpayer Identification Number. Attorney Reyes, follow-up question. Kasi of course, madami tayong mga viewers. At mga viewers natin are coming from all walks of life. May hunk, yung iba dyan, in love. So, follow-up question lang po regarding sa question ni Attorney Dom. So, regarding sa 1 million, paano naman kung lampas sa 1 million ang kanilang gross sales or receipts? So, Si Attorney, siya yung pagtanong. Anyway. ay, kayo ba yun? Sorry. Ito talaga pag-inlap. Okay, so Attorney Reyes, back to you. So paglagpas po ng 1 million, dahil covered lang po nung exemption po, yung hanggang 1 million po na transaction po, required na po siyang sumunod po ng regular invoicing and registration requirements. Maidagdag ko lang po, yung registration po natin na binanggit ko po kanina, pwede po yun na kung kayo po ay pumunta mismo sa Revenue District Office, pwede rin po ninyong gawing online yun. Dahil meron na po ang BIR po na tinatawag po natin online registration and update system na pwede nyo na pong kumuha ng TIN doon sa website na po yun, yung orus.bir.gov.ph po. Yun. Siyempre may tanong na naman ako, no? Parang gusto ko maging host sa hapon na to. Pwede mag-apply online. Ano naman ang kailangan para mag-apply o magkaroon ako ng tax identification number? Tsaka, attorney, may bayad ba yun? Pag nag-apply po kayo ng TIN po, ang kailangan lamang po ay ID lamang po. So ID po na readable po ang name, address, but syempre kailangan may picture po para ma-identify po kayo.
Actually, hindi lang po required ng PMA. Basta po readable yung name, address, and government-issued ID na siyempre po kailangan po valid, hindi siya expired po. Malinaw po yung picture ninyo, yung name, address po ninyo, at nakalagay din po sa amin pong Citizens Charter po, tsaka sa Revenue Memorandum Order Circular number 27-2024 po. Ito po yung regulasyon na nagpe-prescribe ng mga requirements sa registration, na kung wala pong address po yung ano nyo, pwede naman pong proof of billing po ng address po. Ayun po. Tsaka kung ready na po yung BMBE ninyo, pwede rin nyo na pong isama yun sa inyo pong registration po, yung BMBE Certificate of Authority. Ito po ay walang bayad. Siguro po, iba po, iniisip na may bayad po ito kasi meron pong mga nagpo-process online na nag-offer ng services. So, huwag po tayong maniwala doon po. Ang TIN po ay walang bayad. Kailangan nyo lang po mag-online, magpasa ng requirements, or kung kayo po ay kaya nyo pumunta sa RDO, punta po kayo doon at magpasa at mag-fill up lang po ng requirements. Ang TIN po ay libre po. Tapos, question lang, kailangan gagamitin natin yung email address talaga natin na gagamitin natin forever, no? Kasi ang hirap magpa-change ng email. Tama ba? Parang you have to go to the BIR muna para makapagpa-change ka ng email. Di ba kasi yung mga nagpapa-register, yung sa labas, kung ano-anong email address lang yung nilalagay nila. So hindi na siya na laloginan again. So tama ba 'yun? Parang ganun ba talaga yung proseso na pagka gumamit ka ng email address, yun na talaga ang pwede mong gamitin. Hindi mo na pwedeng palitan yun. You have to go to the office muna bago ka makapagpalit ulit or maka-access ng ORUS. Actually, yung email, pwede mo siyang din i-update online through the ORUS, and pwede rin siya doon sa form, yung online registration update system po. So, yung 1905, yung for update of records, available din naman siya online na pwede mo siyang ipasa through ORUS po. Ang talagang pwede siyang i-update sa ORUS yung email. Email. Kahit po pwede siyang i-update, iwasan na lang po natin makalimutan natin yung ating email po. Kasi siyempre po, ang tax po ay isang mahalagang obligasyon. So as much possible po, isa sa mga tatandaan po natin email po, yung ating po isinamit po sa Bureau of Internal Yun ang Revenue. gagamitin niya. Parang, Okay, so this is for Attorney Shan. So of course, may mga follow-up po tayo. Of course, thank you sa ating mga viewers who's online right now. And thank you for being so engaged. Kung walang binigay na principal, invoice, or receipt, so paano mapapatunayan ng procuring entity na nabayaran ang produkto, Attorney Shan? bagamat may exception sa pag-i-issue ng principal invoice o receipt, kinakailangan pa rin magkaroon ng sapat na documentation upang mapatunayan ang delivery ng produkto, pagtanggap nito ng procuring entity at ang pagbabayad ng supplier. So, at mahalagang malaman din ng ating mga ka-agri na kinikilala rin ito sa GPPB Circular Number 02-2025 or yung guidelines natin for negotiated procurement sa GIPSACA. Yung kung kwalipikado ang supplier sa exception sa ilalim ng RR Number 12-2023, maaari pa ring maiproseso ang pagbabayad gamit ang mga alternatibong dokumento na itinakda ng circular bilang patunay na yung transaction at pagtanggap ng mga produkto or ay pagtanggap ng bayad. Mahalaga pa rin ang kumpletong dokumentasyon ng procurement transaction upang maprotektahan ang kapwa ang supplier at ang procuring entity at upang masunod ang mga umiiral na accounting, auditing at procurement requirements. Sa ganitong pagkakataon, maaari pong gamitin as proof of payment ang disbursement voucher, mga acknowledgement receipts, no? At iba pa. Which is nakalagay din naman sa circular yun, yung disbursement voucher, yung acknowledgement. Nakalagay yung mga pwede mong maging alternative in the issuance of yung ng resibo. Yun. Kalagdagan lang po at ulitin ko din po, gaya po ng nabanggit ko kanina po, para po meron kayong proof ng transaction po ninyo. Di ba kanina po bilanggit natin na kailangan po may simplified sales book. So nakalagay po doon yung mga impormasyon ng transaction, na gaya po ng nabanggit ko kanina, yung mga description po ng date of transaction, ng goods and services rendered, at iba pa.
pwede po yung gamitin ng proof of transactions. At karagdagan din po, syempre wala pong resibo, pwede po rin gamitin ng bumili na proof of transaction yung atin pong in-accomplish na BIR Form 2304 at 2307. Yung atin pong Certificate of Income Payment subject to withholding tax and yung income of creditable withhold tax at withheld at source. May tanong naman ako kay Attorney Sian, no? Kung ang isang magsasaka o mangingisda ay kwalipikado sa ilalim ng Revenue Regulation number 12-2023 at walang ini-isyong principal invoice or receipt, no? Maari bang hindi tanggapin ng procuring entity ang kanyang offer dahil lamang sa wala siya nito? Hindi dapat kasi kung kwalipikado siya sa exception at natutugunan niya ang iba pang procurement requirements, ang kawalan ng invoice o receipt dahil sa exemption ay hindi dapat maging hadlang sa pagsusumite ng kanyang offer. Kailangan pong tanggapin ang kanyang offer kasi meron naman tayong requirements lang, 'di ba, na binigay. So, yun. Maraming salamat, Attorney Sian, no? Isa pang tanong ng ating mga ka-agri o clarification, no? Kailangan ba na may TIN ang ating magsasaka at mangingisda bago makapagbenta sa gobyerno na hindi naman naabot sa 1 million ang halaga ng kanilang ibebenta? Si Attorney Reyes pa lang sa sagot, sorry. Ayun po. Gaya po ng, nabanggit ko na po ito kanina, under po sa atin pong sa batas po, sa tax code po natin, section 236 po, required pong kumuha ng TIN bago po magsimula o magkaroon ng transaksyon sa inyo pong mga negosyo. Lalo na po kung ang transaksyon nyo po ay gobyerno, required pong magkaroon ng TIN bago makapag-transact sa government under EO 98 po, series of 1999 po. Ayun, so kaya po, mga agri, mas atin pong may papayo na kayo po bago po magkaroon ng transaksyon sa gobyerno o magkaroon ng negosyo po, kumuha po tayo ng TIN para po atin pong atin pong maayos yung ating mga tax records at maging maayos po pakikipag-deal ninyo po sa gobyerno po. Okay, because madami po tayong mga viewers and our viewers, like I said, are coming po from different walks of life. And yung iba po, ganon? Pero gusto ko pa rin itanong for the record lang, para po sa ating mga viewers, no? Attorney, libre po ba ang pagkuha ng TIN? Binanggit na po natin ito kanina, libre po ang pagkuha ng TIN. Kung ngayon po, kung may nag-offer po ng services sa internet po na may bayad sa pagkuha ng TIN, wag na po natin po ito pong paniwalaan po dahil ang TIN po ay libre lang pong makukuha at pwede rin po itong makuha po via the OROS or online po. Actually, alam ko naman talagang natanong yun. Gusto ko lang sabihin na maayos na TIN. Kasi kanina, binasa ko siya as TIN number. Baka may mag-comment na tax identification number. Gusto ko lang maging tama kasi may nag-correct sa kanina. Anyway, so paano naman kung seasonal, attorney? Kasi of course, we understand yung mga farmers and fisher folk, no? The manner, yung kanilang crops, no? It may be twice a year, maximum thrice a year, once a year, no? So, in case na seasonal lamang ang supplier, so example, so minsan sa isang taon magbebenta sila sa, of course, sa time na anihan nila. Paano yon? So once a year lang yung kanilang transaction, attorney? Yung pagiging seasonal po natin ay hindi po nangangahulugan ng wala ng tax. Kasi po sa ating pong tax code, nakadepende po ito kung magkano po yung kinita ninyo. Kung kayo po individual taxpayer, wala pong tax ang 250,000 pesos po. Pababa, wala po ito. Pero kung kayo po naman po ay miyembro ng Fisher Folk and Farmer Enterprise po, kailangan lamang po para ma-exempt po ay kayo may Certificate of Authority po kayo mula sa DTI at kayo po ay klasipikado as BMBE. Yun din po kung kayo naman po ay kooperatiba, kailangan po meron kayong CDA registration at Certificate of Tax Exemption mula sa Bureau of Internal Revenue. Kaya po, may papayo na lang po, kumonsulta po sa pinakalapit na Revenue District Office and in case po sa BMBE, pumunta po kayo sa mga iba't ibang DTI Negosyo Center. Okay.
Okay po, by the way, so habang on live tayo ngayon, so madami rin po mga nagtatanong, minsan nag-PPM sila, minsan nasa chat box. So question, meron po bang mga documents na dapat ihanda kung nais mag-avail ng income tax exemption, attorney? Yun po yun. Kagaya rin po ng ating pong paulit-ulit na pong nabanggit po sa mga questions kanina, hindi naman po, ano lang po, maganda rin po yung na ating pong naulit-ulit para malinaw po sa lahat po na for BMB po or Barangay Micro Business Enterprise, kailangan po na kumuha ng certificate authority mula sa DTI po. And kung sa mga agricultural cooperatives naman po, syempre kailangan po rehistrado kayo sa Cooperative Development Authority at kumuha po kayo ng Certificate of Tax Exemption mula po sa BIR. So para po atin pong palatilihin din pong maayos ang records ng na ating pong mga transaction po. Kapag supplier ng gobyerno, meron bang withholding tax na ikinakaltas sa bayad? Paano if less than 1 million ang halaga ng binenta o exempt sa income tax ang supplier ng magsasaka at mangingisda? Sa maraming pagkakataon, ang mga ahensya pa man ay required na mag-withhold ng kaukulang buwis sa kanilang supplier. So gayon pa man, ito po depende sa uri ng supplier at sa transaction. So gaya nga po na nabanggit kanina, kung kayo po ay BMB authority, so ang ano po nun, ang natural consequence po nun o ang mangyayari po nun na kayo po ay exempted mula sa income tax, kaya po consequently kayo po din ay exempted mula sa withholding tax. So, malinaw ba? Yes, parang ang dami nating natutunan ngayon. Walang tax, dapat ang gobyerno hindi nag-withhold ng tax. Yes, oo. Di ba? Sana marinig ng marami Sagot natin kayo ni kasamahan. Attorney Reyes. So, pero ang dami nating natutunan regarding sa about sa mga kailangan i-withhold, mga documentation. So, ang malinaw, kapag hindi ka tax exempt, syempre may tax consequensya, di ba? So, ang exempt naman kung individual ka is, or even corporation pa, sa 250,000. Basta yung bracket ng pag hanggang 250,000, zero ang tax nun. Hindi siya exempt. Wala lang siyang, hindi ka lang walang sisingilin sa'yo. So, ayan, mga ka-agri, maraming salamat Attorney Reyes. Pero hindi pa tayo natatapos. Tandaan natin, ang sagip-saka ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta po sa pamahalaan. Meron din po itong mga benepisyo na makakatulong po upang mabawasan yung ating gastos. Dahil nga po hindi tayo magbabayad ng buwis, lalaki po ang ating kita at mas mapapalago po ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. So meron na po yata tayo, Attorney Luc, na question from the comment section? Yes, of course. And because this is a live segment, ang ating mga viewers po ay excited po na ibigay ang kanilang mga tanong para, of course, masagot ng ating mga resident ka-agri and, of course, ang ating attorney expert. So, question. Okay. Number 1, bilang magsasaka at mangingisda, ano ang mga requirements upang makapagrehistro sa BIR? And we'll ask Attorney Reyes. Ayun po. Ulitin lang po natin, reiterate lang po natin. Ang kailangan lang naman po ay meron po kayong valid ID mula sa ating anumang government agency na malinaw po nakikita ang inyong picture, name, and address po. Ngayon po kung kayo po ay BMBE, isama niyo na rin po ipasa certificate authority po ninyo para ma-record po kayo as BMBE sa sistema po ng Bureau of Internal Revenue. Thank you very much, Attorney Reyes. And of course, to our viewers, please keep on putting your questions sa comment section at of course, sasagutin yan ng ating mga resident attorneys dahil itong show ay itanong mo kay attorney. So this is from Queen Anino. Kung hindi pa qualify sa tax exemption ang isang FFEC dahil FFEC. Sorry. Dahil kaka-register, pagpasensya na po dahil may ako basta. Ayun, so kaka-register lang sa BIR, pwede bang magamit lang ang disbursement voucher? Let's ask naman Asek Joyce.
Parang hindi ko naintindihan yung tanong. Kung bagong register lang nung Farmers and Fisherfolk Cooperative and Enterprise, ay hindi pa siya qualified sa tax exemption. Pwede ba gamitin ay disbursement voucher as proof of payment? Galing ito kanino nga ito galing? Kay Queen Anino. Pwede bang Yes, pwede. Kung wala pa siyang resibong na i-issue at hindi lalagpas ng 1 million pesos. Yung correct me if I'm wrong Attorney Reyes. Basta hindi lalagpas ng 1 million pesos yung isusupply sa government. Actually, it doesn't matter kung kaka-register mo ay hindi. Ang magmamatter dyan is yung 1 million na halaga ng supply in 1 year. Kung hindi siya lalagpas, pwedeng hindi mag-issue ng resibo. So, pwedeng disbursement voucher lang ang pipirmahan ng supplier na proof na natanggap niya yung bayad at na i-deliver din yung produkto. So, iyon yun. So, pag lalagpas ng 1 million yung i-deliver, required kayo mag-issue ng resibo based doon sa nabanggit natin kaninang revenue regulations na na-issue po ng Bureau of Internal Revenue. Meron ka bang idadagdag at Ayun po. Siguro po ang tinatanong po niya sa kanyang tanong po ay regarding doon sa proof of transaction, kung paano po magkakaroon ng pruweba na may katransak po siyang Fisher Fork and na bumili doon sa Fisher Fork and Farmer Enterprise. So yung Revenue Regulations 1223, hindi naman po yun about sa tax exemption, about po yun sa exemption sa pag-i-issue ng invoice. So for purposes po BIR po, yung 2307 po tsaka 2304, yun po ang magiging kahalili ng invoice as principal document po evidencing yung transaction. Yung sa disbursement voucher po, for BIR purposes po, kino-consider po ito as supplementary. Siguro po pwede siyang primary for purposes of procurement of goods under sa GPPP guidelines po. Pero for BIR po, kailangan po yung 2304 tsaka 2307 from the buyer or purchaser. Yung exemption nga, yung paulit-ulit na sinasabi ni attorney, kung mag-a-apply sila as PMBE, no? Yun. So, meron pa ba tayong next question? Yes, of course. Ang dami po nagbibigay ng kanilang mga questions sa comment section. Of course, this is live, so please put in your questions sa comment section. This is from Conrad Siguente. Paano magpa-member sa Sagip Saka kung ang group member namin ay yung mayor's permit ay trading pero may tanim kami na mga gulay? Parang narinig ko na to class episode, diba? Pero of course, what's the good thing about this program, no? You can watch the previous episodes nasa GPPB Facebook and DA Sagip Saka. But of course, to better understand this, let's call Attorney Shan. Okay, thank you for that wonderful question. Ayun na nga, parang yung regardless naman kung ano yung naka-saad sa iyong mayor's permit, i-verify naman kasi ni FEDIS kung talagang yung nagre-register is talagang mga farmers or grupo ng mga fisher folk. So, it doesn't matter kung anong mga nakalagay doon, kung anong nakasaad doon sa mayor's permit nila. Basta, ang magiging basihan talaga ng mga procuring entities para pasalihin ang isang supplier ay yung kanilang FEDIS registration. Dagdagan ko lamang, no, tama po yung sinabi ni Attorney Shan, no. So, para po makapag-participate sa direct purchase po, no, kailangan lang po yung 3 dokumento. Yung FEDIS Certificate of Registration, yung written offer or proposal, and yung OSS. Sa Certificate of Registration sa FEDIS po kasi, no, ang requirement po niya, nabanggit na po yung Mayor's Business Permit, yung application form, and yung dokumento from SEC, CDA, or DTI. So dun po kasi sa application form po ng FEDIS, no, meron po kasi nakalagay naman doon, may ititik lang po tayo kung ano po yung mga produce po, ay i-check daw. Kung ano yung mga produce po natin, ano, regardless po kung ang mayor's permit nyo ay for trading,
Pero kung doon sa registration po sa FEDIS, ititik nyo ay kayo po ay maggugulay. Ayan. So, i-check nyo lang po yun, i-validate po yan ng mga kasamahan po namin sa Department of Agriculture sa AMAS, no? And once po, ma-validate po nila na kayo po ay tunay, no? Legitimate na magsasaka at kayo po yung nagtatanim at nag-aani ng gulay, i-issuehan po kayo nitong Certificate of Registration na pwede po kayong mag-participate sa negotiated procurement sa GIPSACA. So, ang importante lang po ay makakuha po kayo ng Certificate of Registration, FEDIS, na allowed po kayo na mag-participate dito sa negotiated procurement sa GIPSACA. Na nakasaad naman doon, Attorney Dom, tama, doon sa kanilang Certificate of Registration, nakasaad naman doon kung pwede silang sumali, tama. Ayun, gusto ko lang din ano yun, to put emphasis on that, kasi bali kahapon lang, may question regarding dyan. We receive a question, an inquiry from an agency asking na paano ba daw nila malalaman kung talagang magsasaka o mangingisda daw yung magsusupply. So yun nga, nasagot din ni Attorney Dom and ni Asik Joycel from previous episodes na tama po, meron po siyang nakalagay doon sa registration certificate na yun ay pwedeng mag-supply or pwede silang sumali sa negotiated procurement sa GIPSACA. So thank you very much, Attorney Dom and Attorney Shan. So next question from Leo Kabugas. Of course, to our viewers, no, please ask away. So it doesn't matter po kung nakapag-ask na po kayo ng question, you can ask again. So mas maganda po na mas malinawan po ang ating mga ka-agree sa ating mga concerns regarding BIR, of course, sa GIPSACA, and procurement in general. So the question is, may we inquire whether an acknowledgement receipt may be accepted as a supporting document for the payment of agricultural goods that fall within the applicable non-taxable threshold in lieu of a delivery receipt, sales invoice, and OR to satisfy the COA and accounting requirements. Let's ask Attorney Hank Doms. Okay. Ito po ay nasagot na kanina, no? So, maaari po na yung acknowledgement receipt or disbursement voucher, no, na maging proof of payment na. Basta provided po na yung annual gross sales po natin ay less than 1 million. Or equal or less than 1 million. Tama po ba ako, Attorney Reyes? Or may idadagdag ka po ba? Karagdagan lang po doon sa binanggit niya po kanina. Tama naman po na yung disbursement voucher po ay pwedeng supporting document. Pero po, under po sa ating pong current regulation sa taxation po, yung disbursement voucher po ay tinuturing lamang pong supplementary document. So, kailangan pa rin po ninyong may principal document. Yung principal document po or principal invoice na tinatawag po, dapat po meron pa rin pong invoice. Ngayon po, kung walang invoice po, allowed naman po under Section 237 na mag-exempt ang Commissioner of Internal Revenue na mula sa requirement na magkaroon ng resibo po o ng invoice. Hindi na po pala resibo, invoice na po kasi po by virtue of the ease of paying taxes, wala na pong receipt. Invoice na po ang principal document. So, in lieu po ng invoice, kailangan po may principal po o pangunahing dokumento po, yung 2304 at 2307 po. So, yung pong hahanapin pa rin po kasi po yun na kapag yung katransak po ninyo, hahanapin siya doon later pag in-audit po siya. Dapat po, ang principal document niya is yung 2304 at 2307 na kino-consider po as kapalit po ng invoice under Revenue Regulations 12-2023 po. Ngayon po, karagdagan din po, kung gagamit po kayo ng supplementary document po na disbursement voucher, dapat po ito ay mayroon pong kaakulang authority to print mula sa Bureau of Internal Revenue. Hindi po pwede yung mga binili lang sa National Bookstore. Kaya kailangan po ito ay otorisado pong gamitin ng Bureau of Internal Revenue. Yun po. Okay. So in summary po, no, kailangan pa rin meron po nitong Form T2304 and 2307 as the primary document. And supplementary lang po yung acknowledgement receipt or disbursement voucher. Pero po, meron pong dapat sundin, no, na dapat po may stamp. Tama po ba? From BIR. Yung ano yun? Yung disbursement voucher. Yung disbursement voucher, hindi naman po kailangan ng may stamp. Okay. Kailangan po nag-apply po kayo for ng authority to print mula sa Bureau of Internal Revenue. Kasi po, ang ating pong Bureau of Internal Revenue, meron po siyang mga accredited printers na
Otorisado lamang mag-print ng mga invoice at mga supplementary document. Okay. Maraming salamat po, Attorney Reyes. Okay. Questions again from the comment section from Jasmine Cledoro. Okay lang po ba ang birth certificate as a valid ID? Let's ask again, Attorney Reyes. Before po sa nakalagay po yan doon sa previous mga charters po ng BIR po na ina-accept din yung atin pong birth certificate. However po sa recent amendments po, valid ID na po ang nire-require. Kasi nga po, dapat po clear po yung atin pong picture and yung name and address para po ma-verify natin yung atin pong identity. Ano rin po ito, panigurado na rin po ng Bureau of Internal Revenue po na yung nag-register po, yun po talaga yung taong to. Siguro naalala na naman po natin po siguro si Alice Guo, di ba? So, ayun po. Kaya po, mas mahalaga po valid ID po yung maibigay natin. Ayun po, nabanggit din po ng mga kasamahan ko dito ng valid national ID. Libre naman po ang national ID. Yung mga IDs din naman po, kung hindi po nyo makukuha yung physical copy, maging available naman po yan through yung sa atin pong eGovPH po. So that also recognized as a valid ID po. Yung yes, yung nasa eGovPH po. Okay, thank you very much, Attorney Reyes. Okay, thank you nga pala sa ating mga viewers na very engaged sa ating live Q&A. But of course, due to material time, we're down to last 5 questions. But don't worry po mga ka-agri, lahat po yan sasagutin namin, pwedeng sa chat box or pwede sa susunod na episode. So, next question. May tax refund po ba ang Sagip Saka? Attorney Joyce? Actually, ang Sagip-Saka po is, ito po ang more on the tax code na po natin ito ang mag-a-apply. Sa Sagip-Saka po, wala pong specific provision on tax refund, but more of the tax exemptive at saka tax exemption. So pwede pong dagdagan po ito ni Attorney Reyes since tax refund po ang pinag-uusapan. Kung nasobrahan po kayo ng pagbabayad ng tax, pwede naman po siyang i-refund. Pero hindi po dahil sa Sagip-Saka Act. Di po ba, Attorney Reyes? Kung sa Saka Act po kayo mag-base po, ang nakalagay po doon, meron pong yung Certificate of Authority. So, para po ma-exempt po kayo doon, kailangan nyo pong kumuha nun. Pero kung nakapagbayad na po ngayon kayo, baka hindi na po siya pwedeng ma-refund. Kasi, ating pong regulation po tungkol sa mga taxes po ay prospective. Kumbaga, moving forward po siya, hindi po siya paatras. So, kung nakapagbayad na po kayo, hindi na po yung nakakuha ng Certificate of Authority for BMBE for purposes of income tax exemption, sorry to say po kasi, ito po ang legal principle po ng ating mga batas at regulasyon, prospective po siya. So, hindi na po siya pwedeng ma-refund kasi nga po, ang epekto ng batas ay moving forward po. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney Reyes. So, of course, maraming mga maliliit na magsasaka at mangingisda ang direktang nagbebenta sa lokal na pamahalaan na walang resibo. Of course, this is the reality na nangyari ngayon. So, maaari po ba silang maparusahan dahil dito at ano ang tamang gabay para sa mga sunod na patakaran, Attorney Reyes? Sorry, medyo mahaba yung ano. Maaari ba silang maparusahan kung hindi sila nag-issue ng resibo? Depende kung magkano. Yan. Kung hindi po sila nag-issue ng resibo, resibo po ba yan na ano? So, i-assume ko na lang po yan yung 2304 tsaka 2307 kung 1 million, hindi naman sila kailangan mag-issue. hindi. I-assume niya lagpas. Hindi naman po, kung lagpas po ng 1 million, ito po ay kailangan po mag-issue ng resibo kasi po under ng ating pong latest version ng tax code po, yung inamendahan po ng ease of paying taxes, in-emphasize po doon na kailangan pong mag-issue. Otherwise po, mapapenalize po kayo ng, meron po itong compromise penalty, kasi I think 1,000 po siya.
Kasi sa 113 po, kailangan po sumunod kayo sa invoicing requirements. Kasi hindi lang po basta-basta invoicing requirements. Kailangan po tama yung pag-i-issue nyo ng invoice. Kasi pag mali po yung na-issue ninyong invoice, may kaukulan din po yung penalty. Halimbawa po, kung kayo po ay VAT registered, pero meron po kayo naging VAT exempt transaction, hindi nyo po nilagay yung VAT exempt siya, babayaran nyo po yung VAT as if liable po kayo sa VAT. Kasi po, required po under the batas, kailangan po may breakdown at specifically nyo pong na-specify na yung transaction na yun ay VAT exempt. Okay, thank you very much, Attorney Reyes. Okay, last question po. Maari po bang ma-exempt sa tax deductibles o non-deductibles for agri-fishery products? Let's ask again, Attorney Reyes. Ma-exempt sa tax deductible ang agri and fishery products. Siguro po kung tax deductible, baka po ang ibig sabihin po ninyo ay ma-include sa deduction kung pwede ma-exempt. Under po kasi ng tax code, yung atin pong deduction po, kung yun po yung primary line of business ninyo, pwede po siya maging tax deductible. Kasi po yung atin pong mga expenses sa ating pong negosyo, pwede po siyang as deduction. Yun. Hindi po siya cost of goods. Kasi pag cost of goods, fina-factor in lang po siya sa pag-pricing. So kung ito po yung agri-fishery products, kung part po siya ng mga binili niyo sa negosyo po ninyo, pwede siya maging tax deductible. Basta po siya ay in relation to your primary line of business as expenses. Okay, thank you very much, Attorney Reyes. And ngayon po, pumunta na po tayo sa isa sa pinaka-exciting part ng ating program, ang Agree or Disagree. So there you have it, mga ka-agree. I hope nasagot po ang inyong mga katanungan, but don't worry kung meron po kayo mga additional questions. Just put in your questions sa comment section. And of course, may sasagot po dyan. And if not, we'll answer them sa next na episode. Okay. So, sa inyong mga... Okay, ito na mga ka-agree. Oras na para sa isang masayang bahagi ng ating programa. Handa na ba kayo? Agree or disagree? So sa bahaging ito, susubukan natin ang inyong kaalaman tungkol sa ating Sagip-Saka program, procurement at iba pang usapin pang agrikultura na may kinalaman sa buwis at pamamagitan ng isang masayang agree or disagree. Okay? Okay na? Ang ating mga viewers may also participate. So kung feeling nyo agree, put in the comment section, agree, and of course, disagree, ilagay nyo rin po. At syempre, dahil andito na ang ating expert sa buwis, si Attorney Reyes, ang magbibigay ng mga katanungan sa ating resident na ka-agree at sa ating mga FB Live. Okay, so of course, we have a poll. So pwede nyo ilagay dyan if you agree or disagree. Okay, at syempre kasama natin ang mga sasagot. Kasama ako. I thought exempted ako kasi host. Kasama ka. Oo nga, bumabawi sa akin si Sir. Okay, so, okay. Kasali ka. Oo nga, dahil kasama ako, sasagot din ako. Okay, sa ating mga live viewers, kayo rin po ay makasali. Okay, maari sumagot ang mga tanong gamit ang FB poll na makikita sa ating comment section. Mukhang handa na yata. Nakikita ko sila. At mga resident ka-agris, handa na. Si Sir Attorney Reyes, handa na rin. So kaya naman mga ka-agris, simulan na natin ang ating agree or disagree. So ito na po. Ang unang tanong po, lahat ng maliliit na magkasaka at mangingisda ay dapat magparehistro sa Bureau of Internal Revenue kahit maliit lamang ang kita? Agree or disagree? Sasagot na ba kami? Yes. Agree. So ang tamang sagot po, agree. Gaya po ng ating pong in-explain kanina, wala naman pong distinguish ang ating batas kung sino ang dapat hindi dapat mag-register sa BIR. So lahat po, on or before the commencement of business po,
needs to register with the Bureau of Internal Revenue. Yan. Ito na po, ang ikalawang tanong. Wala pa pong sasagot, wala pang tanong. Sorry na, strict na si Attorney Reyes. Nabuti hindi ko siya proof sa law school. So ito na po, ang tanong. Dapat buwisan ang kita ng mga magkasaka at mga isda kahit ito ay seasonal lamang? Pwede na pong sumagot, sir. Agree or disagree? Pwede na pong sumagot. Agree. So, ang tamang sagot po, agree. Kasi po, hindi po nakabase ito sa kung gaano pong kadalas ang inyo pong trabaho or kita. Ito po yung nakabase kung magkano po ang kinita ninyo. Gaya po ng nabanggit kanina, kung kayo po individual, 250,000 po pababa ay tax exempt po. So, kung PMBE naman po, ito po ay exempted na sa income tax po. Parang mas kinabahan ako kay Attorney Reyes kaysa sa mga live questions. Kinabahan. Takot ako. Oh. Ang strict naman ni Attorney Reyes. Pero game na game naman si Attorney Reyes sa mga questions natin. Sige po, ito na po. Ang pangatlong tanong, titingnan ko po kung may sasagot. So ito po ang tanong. Ang mga magkasaka na direktang nagbebenta sa gobyerno ay dapat mag-issue ng resibo sa lahat ng benta? Agree or disagree? Ano? Ang tamang sagot po ay disagree. Disagree. Sumagot. Pwede ko sagutin. Kasi nakikinig ako kanina eh. Kasi Papayag ka ba, Professor? because ease of doing business. Sige po, para po kasi Oo nga, para kasi pag masayahan malito, po siya. papagalitan ako eh. Kaya nga parang ito yung situation ko sa law school, yung sagot ng sagot, tapos parating napapagalitan. Parang ito ulit yun eh. Oh, anyway, kasi nakikinig ako na kay Attorney Reyes because of ease of doing business. Receipt is not always required, but pwede na yung invoice. Hindi. Sige po, pagbigyan na po natin si attorney kasi malungkot po ang puso niya ngayon. Eh, grabe naman! Wala na ako sinabi. Ayun po. Hindi na receipt ngayon, invoice na yung tawag. Invoice na po ang tawag. So ngayon po, ang sagot po dyan kasi yung RR 12-2023 po, ina-exempt po niya yung mga agricultural producers po sa pag-i-issue ng resibo kung ang inyo pong kita sa kabuang taon ay hindi lalagpas ng 1 milyong piso. Yun po yun. Agree? Agree. Sana naman wag mag-disagree. Nalungkot eh. Okay, agree. Okay. Bababa ko na po, attorney. So ikaapat po ng tanong, ang kooperatiba lamang ang dapat magkasikaso ng tax obligations ng mga kasaping magkasaka at mga isda. Agree or disagree? Ulit? Sorry. Sorry, hindi ako prepared. Ano sagot sa Paul? So, kooperatiba lang po ba ang dapat magkasikaso ng tax obligations? Naghihintay kayo sagot ko, no? So, agree or disagree po? Sana tama. So, disagree po. Kasi by default Tinitingnan po, ko yung notes niya eh. Walang sagot eh. by default po, ang dapat po mag-asikaso sa tax obligations ay yung mismong individual po. Kasama na po dyan yung pagkuha po ng TIN. Ngayon po, dahil po ang kasagot naman po dyan po talaga kung bakit hindi po kooperatiba lamang, pwede naman po. Kaya lang po kasi under ng atin pong, kung familiar po kayo sa Data Privacy Act of 2012 po, kinokonsidera pong sensitive personal information ang tax return at ang TIN po ay confidential din po. So, para po ma-autorisado ang mga kooperatiba, kailangan po ng may SPA. Ang SPA po ay notaryado po. Ayun po, para payagan po silang mag-process ng may kinalaman po sa inyo pong tax obligations. Kasi nga po, ito po ay sensitive personal information. Thank you, attorney. So ito na po, ang Baba ko ulit. 5 tanong na po, pero tanong natin kay Ase. May papremyo po ba dito? Baka may tax, wala na lang. Walang tax, wala pong tax. Ay, walang Pero tax. alam ko may manglilibre kasi may 2 birthday. May Oo birthday. nga. Hindi pa natin nasisingil.
So kasama ba dyan yung mga viewers? Wait lang, hindi ako sure. Ay, pasensya na po. Impormasyon lang daw po ang kayang ibigay sa inyo. Hindi daw po kayo kasama sa Libre ang libre. impormasyon, wala rin Ayun. tax, di ba? So ayun po, ang huling tanong po, lahat pala magkasaka at mangingisda ay hindi kailangan magbayad ng income tax. Agree or disagree? Ano daw ulit? So lahat, Ay, hindi kailangan magbayad. Ayan. so, Disagree. so ang sagot po dyan ay disagree. Kasi hindi po lahat. Kailangan po dapat kayo po ay miyembro ng Farmer and Fisher Folk Enterprise at ito pong enterprise na to ay registered sa DTI na meron po siyang BMB Certificate of Authority para ma-exempt po sa income tax. Tsaka kooperatiba. May mga Ayun po. cases din, Kung no? kooperatiba naman po, kailangan po may registration sa Cooperative Development Authority at nakakuha po kayo ng Certificate of Tax Exemption mula sa Bureau of Internal Revenue. So may napansin ako, Attorney Reyes. I don't know if ako lang, based do sa 5 questions ni Attorney Reyes. Ito kasi yung aking guiding star when I was in law school. So when it comes to tax, we apply always yung lifeblood theory. So it is incumbent upon everybody to pay its obligation to the government. And then, apply naman natin yung statutory construction na he who alleged carries the burden of proof. So hindi siya automatic exemption na you have to prove based on specific requirements contemplated by BIR and of course the National Internal Revenue Code. Tama ba? Makaka-nosebleed English ka ng English na eh. Sorry naman. Pero at least it's a guide to our viewers. Kung medyo nalilito sila, they can always apply the 2 principles. Yung applicable sa lahat ang tax, and of course, he who alleged carries that burden of proof kasi hindi siya, kasi nagkiklaim siya na exemption. Kumbaga, sa ibang, kung base sa jurisprudence po, tax exemption is strictly against the taxpayer. So, kailangan patunayan mo na ikaw ay exempt. Kaya po, kailangan nyo kumuha ng Certificate of Authority for BM. So thank you very much. Of course, our episode today, sorry, asan yan? Sorry, medyo I am somewhere else at this moment. So, okay, so of course, we would like to thank our special guest, Attorney Reyes. Your valuable contribution is very much appreciated. So, grabe, pinagpawisan ako for many reasons. Okay. Okay, sa mga, of course, sa mga tanong rin, very engaging ang ating viewers and of course, si Attorney Reyes sa section natin na agree or disagree. So, buti na lang tama mga sagot ko. Okay, kasi syempre live to. And we have to show our viewers na pati tayo, we are interested in knowing the law. At of course, natapos na naman ang mahigit na 1 oras nating ka-agree. Maraming salamat, Attorney Edgar Allan Reyes II ng Bureau of Internal Revenue, National Office sa, of course, pagbahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa buwis, tax incentive at tax exemption na mahalagang malaman ng ating mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba at samahan. Meron po akong pang-closing din. Umaasa po kami na mas naging malinaw sa ating mga kaagri ang kanilang mga obligasyon at mga benepisyong maaaring makuha sa ilalim ng Sagip Saka program. Tandaan po natin na ang tamang kaalaman ay susi upang mas mapalawak ang ating mga oportunidad at mapalago ang ating kabuhayan. At kung mayroon pa po kayong mga katanungan o nais na mga paksang talakayin sa mga susunod na episode, huwag kalimutang mag-comment sa ating Facebook page. Patuloy po naming ihahatid ang mga impormasyong makakatulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. At of course, wag din natin kalimutan mag-like, follow at i-share ang official Facebook page ng DA Sagip Saka at GPPB-TSO upang manatiling updated sa mga programs, oportunidad at merkado at mga susunod na episode ng ating live series na
Tanong mo kay attorney. Tanong mo kay attorney. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pakikiisa sa pagsusulong ng mas matatag at mas maunlad na sektor ng agrikultura at pangisdaan sa ating bansa. Sa susunod na linggo, abangan po ang ating Season 1 finale episode, Kaagri Ka, Tanungan. Kaagri Ka Tanungan, usapang sagip-saka FAQs. Kaya mga ka-agri, kita-kita tayo muli sa susunod na Martes. Magandang hapon at mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Maraming salamat mga ka-agri! Mula sa lupa, mula sa dagat, may pangarap na tumutubo. Sa bawat ani, sa bawat huli, may pamilyang umaasa sa bukas na sigurado. Kapag ang gobyerno at bayan ay nagkaisa, mas lalakas ang kabuhayan sa bawat komunidad. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Hindi lang produkto ang hatid nila, kundi pag-asa sa hapag ng masa. Sa tamang proseso at tamang daan, mas maraming buhay ang aangat sa kanayunan. Sagip-saka, sagip-saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip-saka, sagip-saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Sa bawat ani, sa bawat huli, may kinabukasan ating binubuo. Sagip-saka, sagip-saka, tungo sa